Kagulat World, isang malupit na balita ang gumigising ngayon sa mundo ng basketball. Isang kwento ng pagbabago, tensyon at taktikal na labanan. At sa gitna ng lahat ng ito, nariyan ang Gilas Pilipinas na unti-unti nang kinikilala hindi lang sa Asia kundi sa buong mundo. Sa video na ito, ibubunyag natin ang mas malalim na dahilan kung bakit tila natataranta at nagiging defensive mode ang Australia sa pagharap sa paparating na mga international tournaments. At hindi lang basta pagbabago ang nangyari sa coaching staff ng Boomers, ito'y indikasyon na may nararamdaman silang banta mula sa Gilas Pilipinas. Ang Australia Boomers ay matagal ng powerhouse sa international basketball. Kilala sila sa physicality, discipline at NBA caliber talents. Pero nitong mga nakaraang buwan, may kakaibang ingay na bumalot sa kanilang kampo. Ang pagre-resign ng isa sa pinaka-prestihiyosong coach sa kanilang kasaysayan, si Brian Goorjian, ay hindi ordinaryong balita. Siya ang coach na naghatid sa kanila sa bronze medal finish sa Tokyo Olympics, isang kasaysayang sandali para sa basketball ng Australia. Pero ngayon, sa gitna ng pagangat ng Gilas Pilipinas, bigla siyang nawala sa eksena. O sinasabi nilang kusa itong pagbitiw. Pero kagulat World, sa mundo ng sports, bihirang mangyari ang ganitong mga kusang loob na pag-alis lalo na kapag nasa momentum pa ang isang coach. Lalo na kung ikaw ay may track record ng panalo. Ang tanong, bakit ngayon? Bakit sa panahon na unti-unting nagiging mas pamatay ang sistema ng Gilas sa ilalim ni Coach Tim Cone, biglang nagka-shake up sa coaching ng Australia? Balikan natin ang matinding bakbakan noon sa PBA, ang Barangay Ginebra kontra Bay Area Dragons. Isa itong serye na hindi lang naging klasikong labanan sa court, kundi naging chess match sa pagitan ng dalawang basketball minds, Coach Tim Cone at Coach Brian Goorjian. Hindi matatawaran ang respeto ng mga taga-subaybay sa seryeng ito. Sa Game 7, pinahiya ni Tim Cone ang diskarte ni Goorjian. Isang masterclass in coaching. Isang mensahe na kung coaching ang pag-uusapan, hindi basta-basta si Cone. At ito rin ang dahilan kung bakit si Goorjian ay isang malaking asset para sa Australia dahil kabisado niya si Cone at alam niya kung paanong sukatin ang lakas ng Gilas. Pero wala na siya na ngayon. Ang bagong mukha ng Australia Boomers, si Coach Adam Caporn. Sa unang tingin, mukhang maayos naman ang credentials. Assistant coach siya ng Boomers simula pa noong 2015 at naging bahagi rin ng kanilang Olympic bronze medal team. Nakilala rin siya bilang head coach ng Long Island Nets sa G League at naging bahagi ng NBA coaching staff ng Brooklyn Nets at Washington Wizards. Pero kagulat World, alam natin na ang experience sa NBA ay hindi direktang nangangahulugan ng success sa FIBA setting. Magkaibang laro, magkaibang disiplina, at higit sa lahat, magkaibang kultura ng basketball. Hindi biro ang pressure na daranasin ni Coach Caporn. Iba ang assistant, iba ang head coach, iba ang tumutulong sa likod, at iba ang gumagawa ng desisyon sa gitna ng laban. At higit sa lahat, wala pa siyang karanasang humarap kay Tim Cone. Sa basketball, experience is everything. Hindi mo basta-basta matatalo ang isang sistema kung hindi mo pa ito nararanasan harapin sa actual game. Panoorin mo man ang lahat ng tapes ni Cone, hindi mo pa rin mararamdaman ang tunay na pressure hanggang sa harap-harapan na kayo. At dito na pumapasok ang tunay na problema ng Australia. Sa pagkawala ni Goorjian, nawala rin ang familiarity nila sa sistema ni Cone at sa uri ng paglalaro ng Gilas. Sa kabilang banda, ang Gilas ay patuloy na lumalakas. Kumpleto sa matitibay na manlalaro tulad ni Justin Brownlee na kayang umako ng scoring load, Dwight Ramos na may basketball IQ na pambihira, at Kai Sotto na unti-unting gumagapang sa international level. Isama mo pa ang Gilas mainstays at mga bagong henerasyong atleta, nagtataglay na ngayon ang Pilipinas ng mas solidong core kaysa dati. Ngayon, isipin mo ito, habang nag-a-adjust pa si Coach Caporn sa bagong responsibilidad niya, sabay-sabay na naghahanda at bumubuo ng chemistry ang Gilas. Alam niyo ba na pati ibang bansa sa Southeast Asia ay humahanga na sa sistema ng Gilas? Hindi lang dahil sa talent, kundi dahil sa execution, composure at fighting spirit. Nawala na ang dati nating reputasyon na puro puso lang. Ngayon may diskarte na, may sistema at higit sa lahat, may panalo. Sa FIBA setting, hindi sapat ang star power. Hindi porke may Josh Giddey,
Patty Mills o Dante Exum ka, ay automatic panalo ka na. Laban ito ng execution, ng tamang rotation at ng maayos na game plan. At sa ngayon, mukhang mas advanced ang Gilas sa aspeto ng chemistry at strategy. Kaya kagulat world, hindi malabong makakita tayo ng upset. Kung ang Latvia nga ay nagulantang sa harap ng isang inspired na Gilas team, paano pa kaya ang Australia na kasalukuyang nagre-rebuild? Ang coaching transition sa Boomers ay parang pagbubukas ng kahon ng tanong. Magiging kasinggaling ba si Kaporn? Kaya ba niya maglabas ng bago at mas epektibong sistema? O mauuwi lang siya sa pagkopya sa dati pero walang dating? Habang sinusubukan niyang buuin ang sarili niyang identidad bilang coach, unti-unti namang lumalalim ang cohesion ng Gilas. Sa bawat training camp, bawat tune-up game, at bawat laban, mas nagiging malapit sa perpekto ang kanilang execution. Ang dating underdog ngayon ay kinatakutan na. Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa performance. Hindi dahil sa hype, kundi dahil sa resulta. At ang Australia, tila unti-unting kinikilala na ang bagong puwersa na ito mula sa Southeast Asia. Kaya kung ikaw ay isang tagahanga ng Gilas, ngayon ang panahon para magbunyi pero manatiling mapagmatyag dahil sa darating na mga buwan, maghaharap muli ang mga bagong puwersa sa international basketball stage. Australia versus Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito, wala nang clear advantage ang Boomers. Wala na silang coach na may inside knowledge sa atin at mas malakas na ngayon ang Gilas. Mentally, tactically, emotionally. Kagulat word, sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, malinaw na hindi basta-basta ang desisyong pagpapalit ng head coach ng Australia Boomers. Ang pag-aalis ni Coach Brian Goorjian ay hindi lamang tungkol sa personal na dahilan o simpleng transition. Ito ay isang malinaw na senyales na may kailangang ayusin, may kailangang baguhin. At ang teaming ng lahat ng ito, kasabay ng pagbangon at pag-angat ng Gilas Pilipinas sa international basketball, ay hindi pwedeng balewalain. Kung dati, tingin ng mga powerhouse nations sa Pilipinas ay scrappy underdogs lang, ngayon ay isa na tayong seryosong contender na kailangang paghandaan. Hindi rin pwedeng ipagkaila na si Coach Tim Cone ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mas nakakatakot na ngayon ang Gilas. Sa tagal niya sa larangan, sa dami ng championship na hawak at sa lalim ng sistema niya sa coaching, naging game changer siya para sa national team. At kung ikukumpara natin si Coach Adam Kaporn, makikita natin ang malinaw na agwat sa karanasan, lalo na pagdating sa FIBA competition. Sa ganitong konteksto, talagang nagiging advantage para sa Pilipinas ang stability at continuity ng kanilang coaching philosophy. Habang sinusubukan pa ng Boomers na ayusin ang kanilang internal dynamics at identity sa ilalim ng bagong coach, ang Gilas ay unti-unti nang nabubuo bilang isang cohesive unit na may chemistry, sistema at kumpiyansa. At sa mga susunod na laban, hindi lang skills ang magiging basehan ng panalo, kundi disiplina, teaming at tamang diskarte. Mga aspeto kung saan humawang Gilas ngayon. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated lagi kayo sa mga ganitong tech na kwento. Salamat sa panood at kita-kits sa next video.